Magandang umaga sa lahat. Tatalakayin ko ngayon ay ang Gestalt Psychology. Ano nga ba ang Gestalt Psychology? Ang salitang Gestalt, ito ay nangangahulugang form or configuration. Ito ay isang paaralan ng psikolohiya na nagbibigay diin sa pagpoproseso ng mga buong pattern at individual na bahagi. Sa madaling salita, ito ay paraan ng ating pag-unawa sa isang bagay ay hindi lamang ang pagsasama-sama ng mga individual na elemento, kundi pati na rin ang pag-unawa sa kabuuan at kung paano magkakaugnay ang bawat bahagi. Narito ang mga founders ng Gestalt Psychology. The first one is Wolfgang Kohler. He was a psychologist and a phenomenologist who, like Max Wertheimer and Kurt Kafka, contribute to the creation of Gestalt psychology. And the second one is Max Wertheimer, who a Hungarian-born psychologist who was one of the three founders of Gestalt psychology, along with the Kurt and Wolfgang. Max Wertheimer is known for his work productive thinking as well as his idea of Philippine phenomenon. The third one is Kurt Kafka. He was a German psychologist. He was born and educated in Berlin. Along with two founders, they established also the Gestalt psychology. So what is Gestalt principles? According to the Gestalt psychologists, the way form our perceptions, ang atuang paglanta o ang ating pananaw. These are guided by certain principles or laws. These principles or laws determine that we see or make of things or situation. So the first one of Gestalt principle is the law of proximity. Law of proximity, elements that are closer together will be perceived as coherent object. So ang ibig sabihin ng law of proximity ay ito ay yung mga bagay na malalapit sa isa't isa ay nakikita natin ito na nagkakaugnay-ugnay o malapit sa isa. Halimbawa na lang dyan ay isipin natin yung may tatlong grupo na pareho sila mga tuldok. At unang grupo ay may tatlong tuldok na magkakadikit. At ikalawang grupo naman ay yung mga may tatlong tuldok rin na magkakahiwalay-hiwalay. At ang ikatlong grupo naman ay may tatlong tuldok rin na may malaking pagitan. So mas nakikita natin ang unang grupo bilang isang grupo or bilang isang solong grupo dahil sa kanilang kalapitan. Imbis na yung pangalawang kasi yung pangalawang grupo kasi ay hindi sila masyadong magkadikit at yung pangatlong grupo naman ay masyadong malayo yung pagitan. So ang unang grupo ang nakikita natin sa halimbawa ay yung solong grupo. So ang pangalawa naman ay ang law of similarity. So, ang law of similarity, it is elements that look similar will be perceived as part of the same form. There seems to be a triangle in the squares. We link similar elements together. Ang law of similarity ay ito yung mga bagay na magkakapareho sa kulay, hugis, sukat o texture na nakikita nating magkakaugnay. Gaya na lang dyan sa circle at sa triangle. 'Di ba? May nakikita tayong mga bagay na magkakapareho tulad na lang ng triangle at circle. Halimbawa dyan, for example, isipin natin ang isang hanay ng mga circle dyan at yung parisukat.
otomatiko natin itong nakikita ang mga parisukat at mga circle na bilang isang grupo at mga bilog bilang isa pang grupo dahil sa kanilang pagkakapareho. So, ang pangatlo naman ay ang law of closure. So, ang law of closure, we tend to fill the gaps or closure that figures we perceive. We enclose a space by completing a contour and ignoring gaps in the figure. So, sa law of closure, dito natin pinoproseso sa ating utak na ang ating utak ay may kakayahang punan ang mga nawawalang bahagi ng isang imahe upang makabuo ng isang kumpletong larawan. Next one is the law of continuation. So, law of good continuation, it is individuals have the tendency to continue contours whenever the elements of the pattern establish an implied direction. People tend to draw a good continuation or continuous line. So, ang law of continuation or continuity, ito ay ang sinasaad ng ating utak na gustong makakita ng tuloy-tuloy na linya o pattern kaysa sa mga biglaang pagbabago o biglaang paghinto. For example ay meron tayong nakikitang dalawang linya na nagsasalubong. Mas nakita natin ang mga ito bilang dalawang tuloy-tuloy na linya na nagsasalubong, hindi bilang apat na magkakahiwalay na segment. So, ang panglima naman ay yung law of pregnance. So, ang law of pregnance, it is the stimuli will be organized into as good as figure as possible. In this example, good refers to symmetry, simplicity, and regularity. The figure is perceived as a square overlapping a triangle, not a combination of several complicated shapes. So, makikita naman natin dito ang yung halimbawa yung picture, ito yung Olympic picture. So, based on our experience with perception, we expect certain patterns and therefore perceive that expected pattern. So, ang law of pregnance, ito ay ang sinasaad ng ating utak at ito ay naghahanap ng mga simple at symmetrical na mga hugis. So, for example, isang komplikadong imahe ay mas madaling maunawaan natin kung mababawasan ito ng mas simple at symmetrical na hugis. So, makikita natin ang halimbawa dyan sa gilid ay ito ay Olympic rings. So, narito ang mga limang magkakaugnay na mukhang singsing ng Olympic Games ay isang mahusay na halimbawa ng law of pregnance. Bagamat binubuo ito ng limang magkakahiwalay na singsing, nakikita natin ang mga ito bilang isang solong simbolo dahil sa kanalang simple at symmetrical na arrangement. Kung ang mga singsing ito ay inaayos ng random or hindi natin ito makikita bilang isang simbolo. Gaya ng mga logo, mga nakasulat na salita, yun ang halimbawa ng law of pregnance. The last one of Gestalt principle is the law of figure or ground. So, law of figure or ground, we tend to pay attention and perceive things in the foreground first. A stimulus will be perceived as separate from its ground. So, ang law of figure or ground, ito ay naglalarawan kung paano natin pinaghihiwalay ang isang bagay o isang imahe mula sa kanyang background nito. Ito ay isang mahalaga din sa ating pananaw. So,
Halimbawa na lang dyan ay yung apple na may tao. So, ang una nating nakikita doon ay isang larawan ng logo ng apple. At bago natin ito nakita na may isang imahe pala o isang tao na sa kaniyang background. So, sa simpleng salita, ang law of figure and ground ay ito ay paraan ng ating utak na ma-recognize or ma-organize ang visual na impormasyon sa pamamagitan ng paghihiwalay natin ng isang bagay sa kanyang background. So, ito ay otomatikong poproseso agad sa ating utak at mahalaga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. So, yun lang po. Maraming salamat.